O eto si Roque nagpapaawa na ho. Nakakaawa naman 'no? Wala daw pong aasahan na magandang hustisya at wala daw pong aasahan na fairness daw mga kababayan, mga bossing, doon po sa Quadcom. Sabi niya dito mga boss, no? My name has been mentioned during the opening remarks. Paano hindi magiging mention yung pangalan mo? Hanggang ngayon nagtatago ka. No? Nangako ho itong tao na ito na ilalabas niya, ipapakita niya yung dokumento na magpapatunay na ang kaperahan niya ay hindi po galing sa Pogo. Pero hanggang ngayon po, mga kababayan, hindi pa din po ipinapakita, hindi pa din po ilinalabas. Napakasimple nun, ano mga bossing? Simpleng-simple. Kung talagang yung dokumento na hawak niya makapagpapatunay na wala siyang itinatago at hindi galing sa Pogo yung kanyang pera, labas lang. O eto po Quadcom, eto po yung katunayan lahat. Tapos sabay-sabihin mo sa Quadcom, pahiya kayo no? O. At pagkatapos nun, malamang sa alamang Roque, bumaliktad kami. No, sasabihin namin, tingnan nyo, akala namin totoo yung mga hinihiring nyo dyan sa Quad Committee. Yung pala, si Roque, napatunayan niya na yung kapirahan niya hindi galing sa Quadcom at maayos at malinis yung pera niya. Pero hindi po ganun yung ginawa ni Roque, mga bossing. Mas nanaig po sa kanyang mas nanaig po sa kanyang puso, mga kababayan, yung magtago po. No? Mas nanaig po sa kanyang isipan, mga bossing, yung wag ipakita yung mga dokumento na yun. Biruin nyo ho yun. My name has been mentioned during the opening remarks of that 13th Quad Committee hearing. I find it painful, masakit na daw pakinggan, to hear unfounded and ignorant inclusion of self-declared expert on evidence. Ayaw mo nga ilabas yung ebidensya mo di ba? Ayaw ilabas yung ebidensya niya para mas mapatunayan na walang kwenta yung Quadcom. Hindi. The more na nagtatago po si Roque, mga bossing, the more na lumalalim po yung iniisip nating mamamayang Pilipino na etong tao na to guilty ho. Di ba? Guilty ho. Tuloy. Appeal of law which they are completely ignorant about. Porket na lawyer siya. Yung mga congressman hindi na marunong sa batas. Napakasimple lang nung pinapalabas sa inyo. Pero ang ginawa mo, nagtago ka. Di ho ba? Mga bossing, bago naman po umabot sa punto ang Quad Committee ng ganyan, madami naman pong naging konektado yung pangalan ni Roque doon sa Pogo. Unang-una, mga kababayan, putek, nahawa yata ako tatay na magsalita no? Sandali, refresh tayo. Unang-una, mga kababayan, yung dokumento nila ni A.R. de la Serna, kitang-kita. At doon nga po nagsimula ang istorya na magtuturakan po, mga bossing. No? Nalalabas ng bansa at mas pinilit ni Atty. Harry Roque na kasama si A.R. de la Serna dahil mukhang mas alam ni de la Serna ang komplikasyon o ang problema ni Roque sa kanyang diabetes, no? Kesa kay Mrs. Diba? Ako mga bossing, ako sakali, meron akong karamdaman. Siyempre, mas isasama ko sa tabi ko yung mahal ko sa buhay at yung lagi kong kasama. Siguro laging kasama talaga ni Roque si A.R. de la Serna, mga kababayan. At siya ang napili na maglagay nung gamot, no? Sa wet packs. Kasi minsan sa wet packs po tinuturok, mga kababayan. Ewan ko lang yung diabetes. Ako, naturukan na po ako doon sa sa wet packs, mga bossing, kasi suka ako na suka. Doon tinurok. O baka kung ano isipin yung itinuturok ni A.R. de la Serna, ha? Baka kung ano yung tinuturo ni de la Serna. Sabi, oy, sandali. Sabi ni Road Pancho, hoy, bayaran, wala nang maniniwala sa inyo. Papuntahin mo na lang asawa mo sa bahay, bayaran ko. Naku, style ng DDS, malupit, ano? Galit na galit.
Galit na galit yung DDS. Bakit puro kayo kababuyan? Oh, napasugod tuloy yung kaibigan natin na si Chris Ulo. Mga boss Jeep Amo sir, isa po din si kaibigang Chris Ulo. Isa pong vlogger na nakasuporta po sa ating Pangulong Bongbong Marcos at sa gobyerno ng Pilipinas. Kaya po ang gawin nyo dyan, puntahan nyo po yung channel niyan. No? Pindutin nyo po yung subscribe. Tapos i-like nyo na din po yung kanyang mga video. Oh. Asa na yung DDS? Hoy! Ano sabi ni ano? Oh, hoy, bayaran 200k. Eh baka nga 200, baka nga yung 200 na ibinayad sa iyo papunta doon sa ano? Papunta doon sa rally ninyo, ubos mo na eh. Baka 100 piso na lang 'yun. 'Di ba? Ba't napipikon kayo? Ba't pinipikon niyo yung mga DDS? Tuloy. Having said this, do not expect any truth, fairness, or justice coming from a kangaroo court called Quadcom. Kasi mga bossing, doon sa Senado, medyo nakalusot siya ng konti. Hindi siya napuruhan no? Ni Senadora Risa Ontiveros. Pero pagdating po sa Quadcom, akala niya, yung pagpapalusot niya, at yung mga dahilan niya uubra po sa Quadcom. Ayun, corner po siya lahat. Kaya ang ginawa po mga kababayan, bandang huli, mas pinili na lang pong magpaturok. Mas pinili na lang po na lumabas ng bansa at magtago, mga kababayan. Kaya nga sinasabi natin, the more na nagtatago po si Harry Roque, the more na iniisip natin mga bossing, no? Na na guilty siya. Kayo yung pabigat. Diyos ko, sira. Mayayaman kami. Kayo yung paulit-ulit na naghahanap ng 20 pesos na bigas. Di ba? Tingnan mo naman yung itsura ko dito. Mukha bang nagdudrog yan? Mukha bang nagdudrug siyan? Tingnan mo yung kutis ko. Kutis ko, wet packs mo. Tingnan mo. Hindi, mali. Yung wet packs ko, kutis mo. Di ba? Nasasaktan ka sa sinasabi namin kay Roque. Edi ikaw ang magturok dito kay Roque. Di ba? Mayaman kami. Kayo, dukha. Kayo yung hanap ng 20 pesos na bigas. Alam niyo pa mga kababayan, hindi po tayo mahilig yung magsabi ng mayaman kami, ganito. Pero kapag kayong mga DDS, ang sarap bisitin, no? Mga kababayan, ang sarap alaskahin. Galit, nagagalit. Sabi ni Arlene, kayo manggi, ako din, kahit 100 pesos ang kilo ng bigas, kaya ko. No? Ito, yung mga kampo nila Roque, yung mga DDS. Pag naging 20, 21 pesos po ang bigas, mga kababayan, iyakan na po yan. Magiging mga malnourished po yan, mga kababayan. magiging yan. Yung kala mo, butot balat na po, naglalakad sa kalsada. Ganyan magiging itsura niyan. Tingnan mo si Roque. Dati, chabi-chabi pa. Dati, bilugan ang muka. Ngayon, papayat-payat na, ang itim na ng ganito. Di ba? Sino dito yung kayang bumili ng 50 pesos na bigas, walang angal? Ako ho. At ang nakikita ko, pati ho, mga sumusuporta sa Pangulo, pag nagkaroon ng 20 pesos na bigas, yung mga sumusuporta po sa Pangulo, mga kababayan, hindi pa din po bibili ng 20 pesos na bigas yan eh. Pipiliin pa din yan, 60 pesos, 70 pesos, yung mga DDS, paglabas ng 20 pesos na bigas, ay naku po, ang haba siguro ng pila dyan. At nangunguna siguro si Road Pancho, Tsaka doon si Baugbog. Kayo, Pancho, Baugbog. Pumila kayo doon kay Roque. Magkakaroon ng 20 pesos na bigas daw, sabi, kapag si dating Pangulong Duterte ang upo. Ay, hindi. 7 pesos pala yun. 7 pesos pala yung ipinangako ng dating Pangulong Duterte. Sabi ni Bongacious, 63 ang kilo ng bigas na kinakain ko, Boss Mark. Yung sila Road Jam, 20 pesos lang yan. No?
Samahan mo na lang si Roque. Uy, Rod, oh, kawawa naman. Hanggang ngayon nagtatago. Pero ho, mga kababayan, ang pagkakaintindi ko, nabanggit na minsan po ng Quad Committee na parang iniisip nilang tanggalin yung contempt order kay Roque, no? Para naman po makaharap ito doon sa kanyang preliminary hearing, doon sa kaso na na qualified human trafficking o human trafficking, mga bossing. Oh. Kasi hindi ho nakaka-attend eh. Bakit? Kabado ho eh. Kapag ka umattend po sa hearing, syempre dadamputin po ng PNP, dadalhin po sa Kongreso itong si Roque. Pag dinala po sa Kongreso, sakto naman, biglang lumabas yung order na, o sige, i-hearing natin tong ikinaso kay Roque. Ay, yari na. Di ba? Yari na. Oh. Ano daw sabi? Nelia Castro, mahirap talaga ang bayaran na vlogger tulad mo. Oy, saglit lang, may tumawag sa iPhone 16 Pro Max. 512 gig. Fully paid. Okay lang kayo, mga DDS? Kaya pa? Oh. Kailan ba bumaba ang bigas? Mas malala noong kay Duterte. Oh, tigil na natin to. Nasasaktan na po yung mga DDS. Oh, sandali. May tumawag ulit. Sa iPhone 16 Pro Max, 512 gig, fully paid. Ang sarap mong ang sarap mong visit ng mga DDS. Sige nga, asan pa yung iba dyan? Sabi ni Toby Rogers, bakit siya nagtago kung wala si Roque na tinatago? Bakit ayaw niyang isubmit? Correct, no?